Hindi inaasahan ng lalaking ito na kahit ginamit niya ang kanyang 40 metrong espada para patayin ang final boss ng laro, at lahat ng mga manlalarong nakulong sa laro ay nakapag-log out na. Ngunit nang siya na mismo ang mag-log out, inilipat siya ng system sa mundo ng laro 500 taon sa hinaharap. Ngunit hindi alam ng bida ito. Matapos maramdaman ang realidad ng mundo ng laro, inisip ng bida na nakapag-log out na siya. Ngunit sa susunod na segundo, lumitaw ang system interface ng laro sa harap niya. At ang nakita niya ay ang kanyang stats na higit pa sa kanyang mga setting. Kaya sinubukan muli ng bida na mag-log out. Ngunit natuklasan niyang nawala na naman ang logout button. Maging ang kanyang friends list ay nagsasabing walang internet at hindi maipakita. Doon lamang napagtanto ng bida na napunta siya sa mundo ng laro. Ngunit dahil nandito na siya, tatanggapin na lang niya ito. Mabilis na tinanggap ng bida ang realidad. Pagkatapos ay nagpa siya ang bida na bumalik muna sa kanyang base sa laro. Ngunit nang makarating siya sa base, natuklasan niya na ito nga ang kanyang itinayong templo ng buwan. Ngunit wala siyang kilala ni isa sa mga tao rito. At base sa sitwasyon, malinaw na ginagahasan ng 3 lalaking ito ang isang babae. Ngunit kakalabas pa lang nila ng bahay kasama ang babae nang sumulpot ang isang halimaw sa harap nila. Nang makita ito, natakot ang 3 lalaki. Iniwan nila ang babae at tumakbo palayo. At ang halimaw ay dumiretso sa babae. Mabuti na lang at sa huling sandali, iniligtas ng bida ang babae sa pamamagitan ng pagpatay sa halimaw. Pagkatapos ay nagpasalamat ang babae sa bida. Ang pangalan ng babae ay Tina. Hindi siya ang may-ari ng lugar na ito. Siya lang ang nagbabantay ng tindahan at naghahatid ng mensahe para sa kanyang guro. At nang malaman niyang ang pangalan ng kanyang guro ay Shuni, natuwa ang bida. Dahil si Shuni ay isa sa kanyang mga support NPC sa laro. Ngunit hindi alam ng bida kung paano ipapaliwanag kay Tina ang relasyon niya kay Shuni. Kaya sinabi niyang kakilala siya ni Shuni. At tinanong kung maaari niyang sabihin sa kanyang guro na bumalik na siya. Ngunit sinabi ni Tina na may bayad ang paghahatid ng mensahe sa kanyang guro. 1,000 juro bawat isa. Ngunit wala sa bida kundi gel na pera sa laro. Ngunit nang makita ni Tina ang gel, nagulat siya. Una, ang perang ito ay galing sa item box ng bida. Dahil ang item box ay magagamit lamang ng hari ng lahi. Pangalawa, ang gel ay isang bihirang item na nagpapalakas ng mahika. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong juro. Nagulat din ang bida sa sinabi niya. Ito pala ang pinakamaliit na pera sa laro noon. Dahil sa mga ginawa ng bida, naging mausisa si Tina sa kanyang pagkakakilanlan. Nang malaman niyang ang lahi ng bida ay high human, mas lalo pang nagulat si Tina. Dahil 500 taon na ang nakalilipas, biglang nawala ang mga high human dahil sa isang insidente. Doon lamang napagtanto ng bida na ang insidenteng tinutukoy ni Tina ay ang pagkatalo niya sa demonyong hari. At ang sabay-sabay na pag-logout ng lahat ng manlalaro. Base sa mga clues na ito, nahulaan ng bida na napunta siya sa mundo ng laro 500 taon sa hinaharap. Bilang pasasalamat sa impormasyong ibinigay ni Tina, nagpa siya ang bida na ibigay sa kanya ang gel coin bilang regalo. Noong una, ayaw tanggapin ni Tina. Masyado itong mahalaga. Ngunit nang malaman niyang hindi na ito pababalaikan ng bida, masayang tinanggap ito ni Tina. Nakaramdam ng kilig ang bida sa kanyang cute na itsura. Pagkatapos ay nahihiyang sinabi niya kay Tina na alam niyang isa siyang elf. Kaya siguradong magagamit niya ang perang ito. Nagulat si Tina sa sinabi niya. Dahil nilagyan siya ng disguise magic ng kanyang guro, hindi malalaman ng ordinaryong tao ang kanyang lahi. Ginawa ito para itago ang kulay ng kanyang buhok. Dahil ang itim na buhok ng elf ay simbolo ng sumpa. Lagi itong umaakit ng mga halimaw. Kaya para protektahan siya, naglagay ng barrier ang kanyang guro sa paligid ng bahay. Ngunit pinilit siya ng 3 lalaking iyon na lumabas. Kaya naman naakit nila ang halimaw kanina. Nang malaman ng dahilan, nagpa siya ang bida na alisin ang sumpa ni Tina. Ang sumpang ito ay walang lunas para kay Tina. Ngunit para sa bida, madali lang ito. Gamit ang isang purification magic, inalis ng bida ang sumpa ni Tina. Ngunit hindi bumalik sa dati ang kulay ng buhok ni Tina. Isang maliit na bahagi lang ang naging kulay pilak. Ngunit natuwa pa rin si Tina. Matapos ang 100 taon, nakita na rin niya ang orihinal na kulay ng kanyang buhok. Pagkatapos ay lumabas sila ng bahay. Nang makitang walang halimaw na lumalapit, napatunayan ni Tina na nawala na talaga ang sumpa. Bilang pasasalamat sa bida, binigyan ni Tina ang bida ng isang sulat ng pagpapakilala mula sa templo ng buwan. Magiging mas madali para sa bida ang paglalakbay sa mundong ito. Tama nga si Tina. Dahil sa sulat na ito, hindi na kailangan pang pumili ng bida para sa inspection sa pagpasok sa lungsod. At nang magparehistro siya bilang adventurer, hindi na niya kailangan pang dumaan sa proseso ng pagpaparehistro. Sinalubong pa siya ng mismong guildmaster. Ayon sa guildmaster, hindi lang siya exempted sa inspection sa lahat ng bansa dahil sa sulat na ito. Malaya rin siyang makakapasok sa lahat ng Adventurers Guild. Maaari pa nga siyang makipagkita sa hari sa ilang bansa. Lahat ng ito ay dahil sa impluwensya ni Shuni. Hindi inaasahan ng bida na ang kanyang dating NPC ay magiging napaka-impluwensyal 500 taon sa hinaharap.
Matapos magparehistro bilang adventurer, nagpalit ng damit ang bida, at pumunta sa labas ng lungsod para mangalap ng mga halaman. Ngunit bago pa man makahanap ng halaman ng bida, nakakita siya ng isang skeleton warrior. Nang makita ang level nito na 350 at ang nasirang karwahe sa tabi nito, alam ng bida na kung hahayaan niya ito, marami pang tao ang masasaktan. Matapos makipaglaban dito, napagtanto ng bida na hindi ito basta-bastang halimaw. Kahit isa itong undead monster, may hawak itong light attribute na espada. Nang makumpirma na isa itong rare at unique monster, nasabik ang bida na patayin ito, para makita kung anong items ang ibabagsak nito. Ngunit matapos itong tamaan muli ng kanyang espada, napansin ng bida na malapit nang masira ang kanyang armas. Isa na lang ang kaya nitong tira, kaya nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang special move, para makita kung gaano na siya kalakas ngayon. Limit release. So Chae-young. Johong Salungguhit Wang and Song Wang Xiaolu ang pangyayaring habulan ay nakakatawa. Matapos mapatay ang halimaw sa isang tira, bumagsak ang mga kayamanan. Ngunit sayang, tumilapon ng light attribute na espada dahil sa tira ng bida production assistant. Tumilapon ng light attribute na espada dahil sa tira ng bida extension. Hindi Saki ngunit hindi alam ng bida na ang espadang iyon ay napunta sa palasyo at bumagsak sa harap ng prinsesa. Production. TH, ano ba talaga ang production? Napunta ang bida sa mundo ng laro 500 taon sa hinaharap. Daisuke Samukawa kasama ang kanyang max level account. Hindi lang siya malakas, maging ang kanyang mga dating kasamahan ay naging mga makapangyarihang tao. At kanina lang, pinatay lang ng bida ang isang skeleton warrior. Johong Salungguhit Wang and Song Wang Xiaolu, hindi niya inaasahan na maapektuhan nito ang royal family. Nang patayin ng bida ang skeleton warrior, hindi sinasadyang tumilapon ng espada nito production assistant, Yuerdongshi production management, papunta sa kwarto ng prinsesa. Matapos ipa-research ang espada, agad na nagutos ang prinsesa na hanapin ang taong naghagis nito, dahil ang espadang ito ay permanenteng nilagyan ng light attribute magic. At ang mga materyales na ginamit dito ay mas bihira pa kaysa sa National Treasure Sword ng kanilang bansa. Ang bida, na siyang may kagagawan nito, ay napangiti na lang nang malaman niya ito. Pagbalik niya sa Adventurers Guild, natuklasan niyang ginawa na itong top priority case ng guild, at inilabas na ang request sa lahat ng adventurer. Kalmadong inilabas ng bida ang hiyas na nakuha niya sa halimaw, at sinabing siya na ang pumatay dito. Nagulat ang receptionist. Hindi niya inaasahan na ang halimaw na kailangan nilang ipapatay sa buong guild ay mag-isang napatay ng bida. Mas lalo pa silang nagulat nang malaman nilang ang level ng halimaw ay 350. Dahil ibig sabihin nito, ang bida ay kasing lakas ng isang A-rank party. Para mapatunayan kung nagsasabi ng totoo ang bida, agad na dinala ng receptionist ang hiyas para ma-appraise. Habang kumakain ng bida, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Natatakot ang ibang tao sa kanya. Agad na napansin ng bida na ang armas niya ay ang legendary na Demon Venom. May kakayahan itong sumipsip ng buhay ng iba at ibigay sa gumagamit nito. Dahil sa kakayahang ito, natatakot ang mga tao sa kanya. Natatakot silang maubusan ng buhay kapag lumapit sila sa kanya. Kaya naman binansagan siyang vampire. Lumapit ang vampire sa bida para makilala siya. Dahil lagi siyang nanguhuli ng undead monsters, kaya gusto niya siyang makilala. Habang kumakain ng barbecue ang bida sa labas, napansin niya ang isang batang babae na nakatitig sa kanya. Binigyan niya ito ng isang stick ng barbecue. Ngunit biglang bumalik ang vampire. Hinahanap niya ang batang babae. Ang pangalan ng bata ay Millie. Isa siyang ulila sa simbahan. Lagi siyang tumatakas, kaya hinahanap niya ito para ibalik sa simbahan. Nang magpaalam na sila sa bida, tumakbo si Millie papunta sa bida. At bumulong dito, na pumunta siya sa North Forest para iligtas ang isang fox. Naguluhan ng bida. Ngunit nagpa siya pa rin siyang pumunta sa North Forest. Pero bago iyon, pumunta muna siya sa templo ng buwan para ibigay kay Tina ang mensahe para sa kanyang guro na si Shuni, na kanyang dating kasamahan 500 taon na ang nakalilipas. Sinabi niyang kung naaalala pa niya ang espadang ito, magkita sila para mag-usap. Agad na nakilala ni Tina na ang espadang ito ay isang ancient relic. Ang lakas nito ay hindi niya kayang kontrolin. Pakiramdam niya ay lalamunin siya nito kapag tinitigan niya ito. Ipinaliwanag ng bida na marahil ay dahil ito sa mga materyales na ginamit dito. Mayroon itong Black Dragon Fang, Sea Beast Spirit at Elf Fox Tears. Nang marinig ang pangalan ng 3 magical beasts na ito, agad na naintindihan ni Tina. Dahil ang 3 magical beasts na ito ay pawang mga legendary divine beasts. Pagkatapos ay ibinigay ng bida ang mga sulat kay Tina.
Kung may balita tungkol kay Shuni, gamitin ito para magpadala ng mensahe sa kanya. At ang prinsipyo ng bagay na ito ay halos kapareho ng function ng email sa laro. Maaari kang magpadala ng mensahe kahit gaano kalayo. Sinubukan din ng bida na magpadala ng mensahe kay Shuni kagabi. Ngunit nabigo siya, dahil pagkatapos itong mailipat sa totoong mundo. Kailangan mo munang makita ang tao para makapagpadala ng mensahe. Pagkatapos humingi ng tulong kay Tina, nagtungo ang bida sa hilagang kagubatan. Mabilis niyang nahanap ang isang dambana na may estatwa ng Zoro. Sa loob, natagpuan niya ang maliit na Zoro ni Millie. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuklasan ng bida na ang maliit na Zoro ay nalasan at nasumpa. Kaya, gamit ang isang simpleng mahika, gumaling ang maliit na Zoro. Ngunit bago pa man makahinga ang bida, nakita niya sa mapa na maraming halimaw ang papalapit. Paglabas niya ng dambana, natuklasan niyang napapaligiran na pala siya ng mga kalansay. Kahit na marami sila, para sa bida, madali lang silang talunin. Matapos niyang mabilis na talunin ang mga ito, natuklasan ng bida na mayroon pang mga halimaw sa mapa. Pagkatapos, ang dalawang estatwa ng Zoro sa pintuan ay biglang nagliwanag ng itim at nabasag. Pagkatapos, naging dalawang higanteng stag beetle fox. Ang kanilang level ay umabot sa 674. Pagkatapos, ang dalawang Zoro ay agad na umatake at pinatamaan ng bida ng kombinasyon ng apoy at yelo. Hindi nagpatinag ang bida at ginamit ang Shadow Bind para igapos ang dalawang Zoro. Ngunit hindi basta-basta ang mga Zoro at gumamit ng ilusyon para mawala sa paningin ng bida sa pamamagitan ng itim na usok. Sa kadiliman, hindi matukoy ng bida ang lokasyon ng dalawang Zoro. Ngunit biglang kinagat ng Zoro sa kanyang bisig ang bida. Sinundan niya ang tingin nito at nakita niya ang isang liwanag. Ito ang magic circle kung saan naroon ang maliit na Zoro kanina. Agad na tumayo ang bida doon. Mula roon, nakita niya ang lokasyon ng dalawang Zoro. Ngayon, para sa bida, naging madali na ang lahat. Arc Beam. Brown Pierce. Matapos talunin ng dalawang Zoro, tiningnan ng bida ang status ng maliit na Zoro. Natuklasan niya na ito ay isang Spirit Fox. Ito ang pinakamataas na level na Divine Beast sa laro. Ngunit dapat, ang anyong ito ay tao o higanteng Zoro. Hindi pa nagkaroon ng ganito kaliit na bersyon. Matapos iligtas ng bida ang Spirit Fox, nagpa siya itong sumama sa bida bilang kanyang alagang hayop. Nakatanggap si Shuni na isa ng makapangyarihang tao ng mensahe mula kay Tina. Master, anong pakiramdam ng paglakas habang nakahiga? Para matulungan ng manga sa pagpapalit ng klase, dinala siya ng bida sa Undead Plains. Dahil ang kondisyon para sa pagpapalit ng klase ay talunin ng daan-daang undead monster na level 150 pataas. Kaya nangyari ang sumusunod na kakaibang pangyayari. Una, hahampasin ng bida ang halimaw hanggang sa malapit na itong mamatay. Pagkatapos, gagamit ng healing magic ang manga para tapusin ito. Paulit-ulit nilang ginawa ito para talunin ang mga halimaw na mas mataas ang level sa kanila. Kahit na mahina ang manga, mabilis siyang umabot sa level 150 pataas. Matapos iligtas ng bida ang puting Zoro sa dambana, nakipagtipan siya rito. Pinangalanan niya itong Haim. Dahil dito, ang mga taong mas mababa ang level sa bida ay hindi makikita ang tunay na lahi ng Spirit Fox. Pagbalik sa bayan, agad na nagulat ang bida sa guild. Kakaiba na maraming undead ang lumitaw sa hilagang kagubatan. Sikat ang bida. Muntik nang mag-away ang kambal na receptionist dahil sa pag-aagawan kung sino ang mag-aasikaso sa bida. Naghahanda ang bida na kumuha ng susunod na misyon. Sa oras na iyon, nakakita siya ng kakaibang misyon. Ang nilalaman ay ang paghahanap ng taong may kakayahan. Ang nagbigay ng misyon ay ang ampunan ng simbahan. Naalala niya na ang impormasyon tungkol sa puting Zoro ay galing kay Millie, na isang ulila sa ampunan. Kaya agad na tinanggap ng bida ang misyon. Pagdating sa ampunan ng simbahan, medyo naghihinala ang madre sa kanya. Nang makita muli ng bida si Millie, saka lang nawala ang hinala ng madre. Ipinaliwanag ng madre ang tungkol sa misyon. Gusto nilang matutunan ng kakayahang Purify. Sa mundong ito, hindi lahat ay may kakayahan. Kaya sinubukan lang nila. Hindi talaga umaasa ang madre na makakahanap sila ng taong may Purify. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bida na nasa harapan niya ay may kakayahang iyon. Alam din niya ang kondisyon para matutunan ito. Hindi humingi ng pera ang bida. Sa halip, gusto niyang malaman ang kakayahan ni Millie. At ang dahilan kung bakit gusto nilang matutunan ng Purify. Ang kakayahan ni Millie ay napakasensitibo. Siya ay isang fortune teller. Sa madaling salita, nakakakita siya ng future. Ang nangyari sa puting Zoro ay biglaang premonition. Kung mapupunta sa maling kamay ang kakayahang ito, tiyak na magdudulot ito ng kakilakilabot na pangyayari. Mabuti na lang at pinoprotektahan si Millie ng mga adventurer na lumaki sa ampunan. Ang dahilan kung bakit gusto nilang matutunan ng Purify ay dahil magsasara na ang ampunan. Kulang ng mahuhusay na pari ang simbahan. Kaya ibang pari ang mamamahala rito. Ang masama, ang bagong paring lalaki ay sakim sa pera.
Gusto niyang ipasara ang ampunan dahil hindi ito kumikita, kaya ayaw sa kanya ng mga bata sa ampunan. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ng madre ang isang batang babae sa bida. Siya ang taong gustong matuto ng kakayahan. Sa oras na iyon, dumating ang vampira na nakita ng bida sa restaurant. Siya ang lumaki sa ampunan. At ang taong tinutukoy ng madre na nagpoprotekta sa ampunan. Nang malaman niyang pinagkakatiwalaan ni Millie ang bida, sinabi niyang tutulong siya. Ipinaliwanag ng bida ang kondisyon para matutunan ng Purify. Kailangan mong talunin ang dandaang undead monster na level 150 pataas. Habang hawak ang prayer stone. Nagulat ang lahat. Para sa kanila. Parang wala lang sa bida ang ginawa niya kanina na napakahirap. May naisip ang vampira. Kaya kinagabihan, hinanap niya ang bida. Pagkaupo sa tavern, diretsong tinanong ng vampira ang bida kung isa ba siyang chosen one. Ngunit hindi alam ng bida kung ano yon. Naisip ng vampira na nagkamali siya. Ipinaliwanag niya ang ibig sabihin ng chosen one. Sila ang mga taong ipinanganak na may kakayahan at titulo. Mula pagkapanganak, mayroon na silang malawak na kaalaman. Dahil maraming alam ang bida, inakala ng vampira na isa rin siyang chosen one. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa Undead Plains. Maraming mataas na level na undead dito. Ibinigay ng bida ang prayer stone sa madre. Pagkatapos, sinimulan nila ang pag-level up. Una, gagamitin ng bida ang kanyang kakayahan para pahinain ng halimaw. Pagkatapos, hahayaan niyang tapusin ito ng madre, bilang miyembro ng ampunan. Sumama rin ang vampira para tumulong. Matapos nilang ubusin ang mga halimaw sa labas ng kapatagan, pumunta sila sa loob ng kagubatan. Ang asol na barrier sa harap ay ginawa ng guild. Maraming mas mataas na level na undead monster sa loob. Pagkapasok nila sa barrier, may mga halimaw na agad na lumapit sa kanila. Nang makita ng bida ang direksyon ng mga halimaw, sinabi niyang hahatiin nila ng vampira ang mga halimaw. Magbabantay si Haim sa madre. Sinimulan nilang talunin ang mga halimaw. Mabilis na tumaas ang level ng madre. Sa kabilang banda ng Undead Plains, pinapatay din ng prinsesa ng imperyo ang mga kalansay na dumami nitong mga nakaraang araw. Natatalo niya ang mga mataas na level na kalansay dahil sa light attribute na espada na itinapon ng bida. Ngunit kahit na ganoon, kaunti pa lang ang napapatay nila. Habang nag-iisip ang prinsesa kung ano ang gagawin, biglang dumating si Shuni. Ito pala ang tinutukoy niyang trabaho. Ang isa pang grupo ng mga sundalo ng prinsesa ay nakasalubong din ng mga kalansay. Nang malapit na silang mapatay, dumating si Shuni para iligtas sila. Shuni-sama. Shuni-sama.